Hello po, Sir Dan. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ronnie. Nakatira dito sa isang bayan sa parte ng Leyte. Nais ko lang ding ibahagi sa inyo yung aking karanasan na matagal na panahon na rin yung nakaraan. Naganap yung pangyayaring ibabahagi ko sa inyo sa isang sityong hindi ko na lamang po papangalanan pa, bilang respeto na rin po sa mga nakatirang tao doon sa sityong ito. Mahirap lang yung aming pamumuhay noon at tanging paglalako lang ng isda at kung ano-anong uri ng gulay yung aming hanap buhay. Kung kaya naman ay nagtsatsaga lang akong maglako noon para makabili ng pagkain. Sa kadahilanang kung hindi kami maglalako ng aking ama ng mga gulay at isda, ay hindi rin kami makakabili ng bigas o ano pa mang pangangailangan sa bahay. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, 6 kaming magkakapatid at pangalawa ko mula sa panganay. Maliliit pa yung iba kong mga kapatid noon at hindi pa kayang magtulak ng mga karitong merong lamang mga paninda. Ang panganay ko namang kapatid na tawagin nating Ate Ami ay namasukan bilang kasambahay sa bayan. Kung kaya tanging ako lang talaga yung pwedeng makatulong sa aking ama. Pasado 3:00 na ng hapon ng oras na iyon. Inihanda ko na nga yung aking mga ilalako sa mga baryong aking madadaanan. At nang lumapit sa akin yung aking ina, maya't maya yung kanyang pag-ubo na parang nagkakasakit. "Nay, magpahinga na po kayo. Ako na po yung bahala ditong mag-asikaso. Alam kong hindi naman po maganda yung pakiramdam ninyo ngayon eh." Wika ko pa nga po sa aking ina nang mapansin ko siyang hahawakan na nga ulit yung mga gulay para ilagay sa kariton. Sinabi ng aking ina, natutulungan daw ako nito para mabilis akong matapos sa aking ginagawa at baka mamaya ay abutan pa raw ako ng dilim sa pag-aayos. "Okay lang, Nay, kayang-kaya ko na po ito. Magpahinga na lang po kayo. At wag na po kayong makulit dahil kita naman pong hindi po maganda yung inyong pakiramdam eh. Baka mamaya mas lalo pa pong lumala yung sakit ninyo." Sad ko pa nga po noon sa aking ina. Naawa ko sa kalagayan ng nanay ko dahil kahit na masama yung kanyang pakiramdam ay pinipilit niya pa ring magtrabaho para lamang may makatuwang yung aking ama. Kaya naman kahit mahirap ay nagsumikap akong matulungan rin sila, gaya ng ginagawa ng panganay kong kapatid. Mabuti na lamang at nakinig naman po yung nanay ko noon. At hinayaan lang nito akong mag-ayos ng mga ilalakong paninda. Pagkatapos kong maghanda ay nagpaalam na ako sa aking ina. Pinag-iingat niya naman ako at sinabihan kong makikita o makasalubong ko raw yung aking ama sa daan. Ay sabihan ko raw ito na bumili ng tinapay bago umuwi sa bahay. Nauna kasing maglako yung aking ama noon, kaya't nasisiguro kong pauwi na rin yung tatay ko ng mga oras na iyon. "Huwag kang masyadong lumayo, anak ha. Huwag ka na rin magawi sa ipinagbabawal na baryo. Alam mo naman yung bali-balita tungkol sa baryong yon, di ba? Iwasan mo doon." Paalalang wika pa ng aking ina. "Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan ko po yung inyong bilin." Tugon ko naman sa nanay ko noon. Kung hindi nyo po na itatanong mga kaaswangan, sa tuwing naglalako akong mag-isa, ay palaging pinapaalala sa akin ng nanay ko yung tungkol sa iniiwasang baryo. Wag na wag raw akong magawi roon dahil laganap sa lugar namin yung balita patungkol sa mga naninirahang aswang. Hindi naman sa nilalahat ko yung mga taong naninirahan sa lugar na iyon. Pero ayon sa aking ina, marami raw talagang naninirahang aswang sa lugar na iyon. Ang sabi pa nga, baka raw yung mga taong hindi na umalis sa ipinagbabawal na baryo ay baka nakipagkasundo na rin daw sa mga aswang. O kaya naman ay nayanggaw na rin. Simula nga nang merong pumasok na mga aswang sa baryong iyon,
At minsan nang may napahamak, ipinagbabawal na ng mga tao sa barangay namin yung magawi sa lugar na iyon. Siyempre hindi kami sigurado kung totoo, pero maraming nagsasabi na hindi daw dapat kami pumunta doon. Pero hindi naman po yun yung tipong talagang ipinapasok ko sa utak ko. Matapos ko nga pong magpaalam, ay agad na umalis na rin ako para maumpisahan yung aking paglalako. Nang sa ganoon ay maaga pa lang ay makabenta ako ng marami. Sinubukan kong pumasok sa isang liblib na purok para maglako ng mga paninda ko. Nagbabaka sakali kasi akong marami yung bibili sa lugar na iyon. Panay rin yung pagsipat ko sa daanan at baka makita ko si tatay. May binilin kasi yung nanay ko sa akin kapag nakita ko yung aking ama. Mahigit kumulang kalahating oras din yung nilakbay ko bago narating yung liblib na sitio. Pagkapasok ko pa lang sa baryo, ay may mangilan-ngilan ang bumili ng aking paninda. At halos mga lahati na agad yung natira. Kung kaya natuwa ko at hindi ko namalayan yung oras at pasado 5:00 na rin pala ng mga sandaling yon. At dahil sa liblib na sityong pinasukan ko, ay talagang medyo madilim po sa parting yon na akala mo'y parang gabi na. Boy, pagkalabas mo dito, bumalik ka na sa dinaanan mo ah. Huwag ka nang pumunta sa katabing baryo upang sa ganoon ay hindi ka mapahamak. Wika pa nga sa akin ng matandang lalaking bumili rin sa akin ng mga gulay. Oh boy, makinig ka kay tatang. Dahil para sa'yo rin naman yung mga sinabi nito. Medyo tagilid kasi yung mga taong naninirahan dyan sa katabing baryo namin eh. Sigundang saad pa nga ng kasabay ng matandang namili rin. Saglit na tinignan ko nga sila bago ako tumango. O siya, sige na. Maglako ka na para makauwi ka na kaagad dahil delikado na kung abutan ka pa ng alanganing oras dyan. Wika pa nga ng mga ito. Pagdaan ng mga sandali, matapos kong maglako doon sa sityong pinasukan ko ay nagmamadali na nga akong maglakad palabas. Ilang minuto pa yung nakaraan at tuluyan na nga rin akong nakalabas doon. At napansin ko yung isang lalaking nakatitig ng masama sa akin. Pailalim po ito kung makatingin. At medyo nawiwirduhan ako doon sa lalaki. Dahil nanatili itong nakatayo lamang at hindi kumikibo. Hindi naman siya gaanong katandaan, Sir Dan. Sa tansya ko pa nga, ng mga oras na iyon ay nasa edad 40 mahigit pa lamang yung lalaki. Kakaiba ang titig na ipinukol nito. At kung nakamamatay lang nga yung tingin na kanyang ginagawa ay baka kanina pa ako bumulagta sa lupa. Kaagad na iniwas ko yung aking paningin at nagpatuloy lang na maglakad palabas doon sa lugar na iyon. May saltik yata yung lalaking yon ah. Hindi ko naman inaano. Kung makatitig akala mo meron akong nagawang mali. Wika ko pa nga noon sa utak ko. Habang naglalakad ako at nasa parting kasukalan na, napansin kong tila sumusunod pa rin sa akin yung lalaki. Kaya mas minadali ko pa nga yung paglalakad para hindi ako nito maabutan. Baliw nga talaga yung taong yon. Kanina pa sumusunod. Muling wika ko pa nga sa aking isipan at minadali ko nang itulak yung kariton. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yon. At kung ano-ano na nga yung mga katatakotang pumasok sa aking isipan. Halos hindi ko na rin maramdaman yung mga paakong nakaapak sa lupa. Dahil sa kabang nararamdaman habang napakabilis ng aking paglalakad. Ano ba to? Bakit nakasunod pa rin sa akin yung lalaking yon? Kinakabahang tanong ko pa nga po sa isipan ko noon. Maya-maya pa sa aking paglingon sa aking likuran ay wala na nga yung lalaking nakasunod kanina. Saglit akong nagpalinga-linga para hanapin yon. Ngunit ilang segundo na ang nakalipas ay hindi ko na nga nahagilap ni anino man ang lalaki. Napahinga ako ng maluwag at napasambit sa aking sarili. Mabuti naman at wala na nga yung lalaking nakasunod sa akin. Natakot ako dun ah. Sabi ko pa nga. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ko,
ay may naramdaman akong kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Hindi na rin maganda yung kutob ko. Kaya't sandali akong napahinto sa paglalakad at tumingin mula sa aking likuran. Sa paglingon ko, ay nakita ko yung isang pusang kulay itim. Nakatayo lamang habang nakamasid sa akin. Pusa lang pala. Akala ko kung ano na. Sambit ko pa sa isipan ko at muli ay nagpatuloy ng maglakad. Ngunit makaraan lamang yung ilang minutong paglalakad, ay mas lalong lumakas yung pagkabog sa aking dibdib. Pakiramdam ko talaga ay may hindi magandang mangyayari ng mga oras na iyon. Saglit na nilingon ko yung pusang nasa likuran kanina. At ganoon na lamang yung pagkagulat ko. Sa kadahilanang napansin kong tila kakaiba na yung itsura ng pusang nakita ko kanina. Hindi ko mawari kung anong klaseng itsura yon. Basta't yung masasabi ko lang ay sobrang nakakapangilabot po yung pagmasdan. Lalo kong kinilabutan nang makita kong dahan-dahang inihakbang ng pusang nakakatakot yung kanyang mga paa. Kasabay ng pagsingap nito na animoy merong hika. Dahil sa takot ay hindi na nga ako nagdalawang isipang bitawan yung karitong tulak-tulak ko. At mabilis na akong kumaripas ng takbo palayo. Panay yung pagmumura ko sa aking isipan upang maibsan yung takot na aking nararamdaman. Habang kumakaripas nga ako, ay nasipat ko sa gilid ng aking mga mata ang mabilisang paghabol sa akin ng dambuhalang itim na nilalang. Kaya ang ginawa ko ay mas lalo ko pang ang binilisan yung pagtakbo. Umabot pa nga sa puntong halos lumawit na yung dila ko sa bilis ng pagtakbo ko. Mabuti na lamang at meron akong natanaw na bahay na meron pang nakasinding ilaw, kung kaya tumakbo nga ako papasok doon sa loob ng bakuran at sumigaw ako ng sumigaw na humihingi ng tulong. Hindi ko na nga alintana noon kung sakali mang makaistorbo ako. Sa isip ko pa ng mga sandaling yon, kahit makagat pa ako ng aso kung sakali mang meron sa bahay na yon, ay okay lang. Basta't magising lamang sila at ako'y kanilang tulungan, kaysa naman maging hapunan ako ng aswang. Maya-maya pa ay nakita kong bumukas agad yung pintuan ng bahay at may isang lalaking may hawak na itak, yung patakbong sumalubong sa akin. "Bilisan mo! Pumasok ka na sa loob ng bahay!" Sigaw pa nga ng lalaki habang sinasalubong ako. Kaagad naman akong pumasok doon sa loob ng kanyang bahay. At nang makapasok na nga po ako noon, ay tinignan ko nga yung pinanggalingan ko. At kitang-kita ko na agad na hinataw ng lalaki yung nilalang na humahabol sa akin gamit yung kanyang itak. Kamuntika nang makasampas sa bakuran ng bahay yung aswang. Mabuti na lamang at naagapan kaagad ng lalaki. Kung kaya't hindi nga nakasampa sa kanilang bakod yung nakakapanghilakbot na nilalang. Mabuti na lang nga po noon at kahit medyo malayo pa ako, ay narinig kaagad ako ng lalaki na pinagbuksan niya po ako kaagad ng kanilang gate. Nagawa lang din sa kawayan. Pagkatapos po nun, ay talagang lumabas pa po ng bakuran nila yung lalaki. At sinubukan niya pong tagain yung nilalang na iyon na parang gusto rin siyang atakihin. Hanggang sa nakita kong natamaan po nito yung nilalang. Umangil po yun ng pagkalakas-lakas at nagtatakbo palayo. Lalo na nga po nung isa-isang nagsisipaglapitan yung iba pang mga kapitbahay para alamin kung ano nga bang nangyari at bakit sumisigaw yung lalaki. Pagkalapit nga ng isang matandang kapitbahay ay sinabi ng lalaking tumulong sa akin yung mga nangyari. Kinalabutan po sila noon. Dahil ayon pa nga sa isang matanda na naroon, malamang sa malamang ay taga-karatig lugar lamang daw yung aswang na humahabol sa akin. Ang sabi pa nga ng matanda, base raw sa kwento ko, ay nakarating na nga ako sa may kalapit na sityo ng baryong iniiwasan ng karamihan. Mabuti na nga lang daw talaga at swerte pa ako.
Dahil kung nagkataong walang nakatulong sa akin, ay baka may paglalagyan daw talaga ako. Hindi na ako makapagsalita pa dahil sa labis na takot na aking nararamdaman. Inabutan ako ng tubig na inumin para kumalma at mapawi yung pangangatog ng mga tuhod ko. Sa sunod, iho, huwag mo nang tangkain pang bumalik sa lugar na iyon dahil baka mamaya ay abangan ka pa nila. At sa ikalawang pagkakataon ay mabiktima ka na nga ng aswang na iyon. Wika pa nga ng lalaking hindi nagdalawang isip na tumulong sa akin kanina. Nang medyo kumalma na nga ako ay nagpresenta na nga yung lalaking ihatid ako sa bahay namin. At dahil natatakot rin po ako, kung kaya't hindi na nga po ako tumanggi. Pagkarating namin sa bahay ay kaagad nang nagpasalamat yung aking mga magulang sa lalaking tumulong sa akin. At matapos kong sabihin sa kanila yung mga nangyari sa akin, nakamuntikan ko na ngang ikapahamak. Ay grabe po yung pasalamat nila dahil hindi nga ako napahamak. Simula po nang maranasan ko yon ay hindi na nga mawala-wala sa isip ko yung takot na aking nararamdaman. Tuwing naglalako ako ng paninda ay sinasama ko na palagi yung pinsan kong kaedaran ko lang din. Nang sa ganon ay abutan man ako ng dilim sa daan ay hindi ako mag-iisang maglalakad. Pero hanggat maaari ay hindi na po kami nagpapaabot ng gabi. Dahil ayoko na nga pong maranasan pa ulit yung mga nangyari. Nang minsang habulin ako ng nakakapangilabot na nilalang. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat po sa inyong lahat.